Si Senator Bato de la Rosa na awol noong nagsimula pa noong November hanggang ngayon, mga kaibigan, May na po ngayon. May. More than 6 months na po si Bato na awol sa Senado. Hindi na pumapasok, pero yung kanyang opisina gumagana pa rin kasi yung opisina po niya sa Senado ay minamandohan ng kanyang mga anak at kamag-anak. Sinisweldohan pa rin po ng gobyerno ang kanyang pamilya dyan sa Senate office niya. So sabi ni Bato, ngayon, nagpadala po ng show cause order ang Senado sa pangunguna ni Senate President Tito Soto. Pinadalahan na po finally ng Senado si Bato de la Rosa ng show cause order na dahil sa reklamo nga na nag-ugat sa Senate Ethics Committee ni Senator J.B. Ejercito dahil sa kanyang absences since November, December, January, February, March, April, May. More than 6 months na po siya awol. At dapat na talaga pansinin siya dahil nga absent siya. Hindi po siya nagtatrabaho, nagsisweldo siya, at ang nagsisweldo sa kanya, tayo mga taxpayers, tayong taong bayan. Nagbabayad tayo ng buwis para mapaandar ang gobyerno, mabigyan ng sweldo ang mga lingkod bayan natin, kagaya nitong si Bato de la Rosa, pero absent. Dapat may yung mga ganitong klaseng absent, grabe na, months na. Dapat talaga hinahabol na po ito ng penalty kasi violation na po ito. We will understand kung meron pong mga sitwasyon na kung ma-absent ka, kailangan ng life or death, or emergencies, Pero saglit-saglit lang man naman yung mga ganung klase na absent. Si Bato de la Rosa, 6 months na, hindi na po yan matatawag na emergency. Hindi na po yan mako-consider na life and death situation, yung absence niya na 6 months, more than 6 months na sumisweldo siya. Hindi niya pinaglilingkuran ng Pilipino. Yung bumoto dyan, hindi ko po binoto yan. Hindi ko po binoto si Bato de la Rosa, kaya hindi po masakit yung dibdib ko kung yan siya, kung mawala man yan siya or whatever, or hindi ko cargo kung di konsensya yan siya. Kagaya po na hindi ko pag-vote sa bobong si Senator Robin Padilla, hindi ko po mga cargo di konsensya yan kasi hindi ko nga yan binoto, pero taxpayer din po ako. At galing sa buwis yung sinisweldo nila. Ano yan? JB Ejercito na head or chair ng Senate Committee on Justice. Bilis-bilisan mo na to. Again, ulitin ko po, the only way po na matanggal ang isang member ng Senado ay kung mismo sila-silang mga senador ay magbobotohan na at tanggalin ang isang membro nila. Ganun lang po. Or, kung may hiya pa pong natitira kay Bato de la Rosa, mag-resign na po si Bato de la Rosa sa kanyang pagiging senador. Total, hindi naman siya senador para sa mga Pilipino. Senador lang pa siya sa mga Duterte. At paano yan? Ito, isang senaryo. Pag pinakyat na po sa Senado or umakyat na sa Senado ang impeachment complaint ni Sara Duterte, dadalo ba yan dadalo ba? Ang tanong, dadalo ba iyan si Senator Bato de la Rosa physically sa Senate floor para bumoto kung i-acquit nila si Sara Duterte. Kasi alam po natin, yun talaga, magbobot po yan to acquit. Sure yan. Kasi tuta po yan
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni Sara. Di ba? So, kung mag-start na po ba, ang tanong is kung mag-start na po ba ang impeachment trial sa Senado, will Bato de la Rosa be present? Will he sit down as a senator judge? Makikita po natin siya in the flesh. Kasi hindi po pwede mag-voting ha, hindi pwede mag-vote through via Zoom sa impeachment. Unless gagawin nila ay iibahin nila yung rules doon sa Senado ng impeachment na pwede bumote ang in absentia, wala doon sa Senate floor. O depende na po 'yan kay Senate President Tito Soto. So 'yan, show cause order. Ay, ito pa, next. Kanina do habang naghihiring po ang House Committee on Justice, nagpatawag po ng press conference ang mga abogado ni Mans Carpio, yung asawa po ni Vice President Sara Duterte. At nag-iiyak. Ang sabi ni Neil Abayon, Attorney Neil Abayon, bawal yung selective justice because that violates our rights to due process and equal protection. Kasi nga po, pinupush nila na private citizen si Mans Carpio, na ang asawa ay very public figure. So, if it violates due process, that constitutes as grave abuse of discretion. Therefore, this is an unconstitutional act. Confidentiality laws should be treated equally. Well, magkano kaya ang bayad sa mga abogado na to na hindi tinitingnan yung exceptions to the rule when it comes to bank secrecy law? Impeachment is one exception to the rule of bank secrecy law. Magkano ang bayad sa mga abogadong ito na nagbubulag-bulagan sa exemptions? 4 po ang exemptions sa rules regarding bank secrecy law. Ang number 2 exemption to the rule sa bank secrecy law ay impeachment. At yung asawa ni Mans Carpio na Vice President of the Philippines, sumasailalim po ngayon ng isang impeachment. Ikaw na asawa ng Vice Presidente, kahit ikaw ay pribadong individual, kasal kayo. At pagkasal kayo, kinukonsidera po kayo ng batas na iisa. Unit na po kayo ng basic unit of our society, the family. Unless hiwalay kayo. Unless hiwalay kayo talaga. Kaya ini-insist ng iyong mga abogado na ikaw ay pribado na individual, kaya ayaw mong ikaw ay isali dyan. Pinapahirapan mo yung mga abogado mo, Mans. Sabihin mo na lang na hiwalay kayo ni Sara. Na wala kang kinalaman dyan at ihiwalay ka at ipupush yung pribadong individual mo, citizen mo, dahil hiwalay ka na sa asawa mo. Again, you have to prove na kayo ay hiwalay. This is a little too late kung ito yung ruta ng depensa mo. You are married, you are one. Kahit sa konstitusyon natin, kahit sa mata ng Diyos, kinasal kayo eh. Ang sabi naman po ng isa pong abogado pa rin ni Mans Carpio na si Danao ay the 6 billion daw is fake and a lie. Well, they should take it up with AMLA, anti-money laundering council. They should take it up with AMLA.
They had the opportunity to take it with AMLA noong sa April 22 na hearing. Sa House Committee on Justice na hearing na yun. It was the opportunity for them, for the camp of Sara Duterte, to present their counter arguments, counter evidence regarding this matter, this 6 million na ito, 6 billion na ito. Marites po yun. Marites ba yung pinatotohanan yung sinabi ni Trillanes? Dapat kasi humarap kayo nung hearing na yun. Paano yung Marites pag sinasabi ng AMLA na nasa records nila yon? Kayo yung nagmamarites na ayaw niyong buksan. Yung total amount ng mga transactions inad nila kung kaya ng AMLA na gawin ito sa bank records ng isang abogado, isang asawa ng pangalawang pinakamataas na opisyal na kayang kalkalin lahat ng paano na tayong mahihirap? Well, kaming mahihirap, Attorney Danao, hindi kami vice presidente ng Pilipinas na may dapat sagutin na tanong kung saan namin dinala yung pera ng taong bayan. Kaming mahihirap, huwag mo isali sarili mo. Kasi yung kliyente mo, bilyonaryo, at alam namin na malaki yung bayad sa inyo. Kami mga mahihirap, nagtatanong. At ayaw sagutin ng asawa ng kliyente nyo kung saan niya dinala yung pera. Kami mga mahihirap nagtatanong, saan nanggaling yung confidential funds? O, saan dinala yung confidential funds? Bakit may disallowance galing sa COA na nag-a-amount na ngayon, Attorney Danao, kung i-add mo, 448 million pesos na yon na tinatanong ng taong bayan, saan yung dinala ni Sara Duterte na asawa ng kliyente mo, nakasal sa kliyente mo. Attorney Mans is not fighting merely for his private rights. Ano naman? He's fighting to preserve the integrity and confidentiality of the bank records. His bank records. Yung kanya lang bank record. How selfish is the husband of the Vice President of the Republic of the Philippines. The more you insist na private citizen si Mans Carpio, yung mga abogado niya, the more they insist na private citizen si Mans Carpio, kaya dapat hindi siya galawin, blah blah blah. The more the Filipino people will see the selfish nature of the husband of the Vice President. So very good po yung PR handler nyo. So sloppy, napakapangit ng optics. Napakapangit po ng optics na ang asawa ng Vice Presidente ay masarili. Na walang pakialam sa kanyang asawa na sumasailalim ngayon ng impeachment. At malamang next week, pag magbobotohan, ako po may kutob po ako. Next week, pag magbotohan na ang plenary, mai-impeach na naman sa ikalawang pagkakataon ang Vice Presidente ng Pilipinas sa House of Representatives. For the second time. Yung first time po na siya ay na-impeach noong February 5, 2025. Last year. When it happened, I was in Manila. Noong February 5, kararating ko pa lang po sa Manila noon. It was a year ago. Hindi na, dapat nga po pumunta. Kararating ko lang po sa Manila noong araw na yon, February 5 talaga. And I was supposed to, pupunta sana ako diretso sa Batasan, Pambansa. Pero yung sinistayan ko po that time was in if I remember, I was staying in Santa Mesa at that time.
malayo pala yun sa sa batasan pambansa. And I arrived afternoon na from Tacloban. But I was there that day na nagbotohan po yung 215 congressmen na ma-impeach si Sara Duterte noong February 5, 2025. And next week, possible na we will all see a history in the making again na for the second time na si Sara Duterte ay ma-impeach sa House of Representatives. At for the second time, iakyat na po muli sa Senado. Kung saan po, iba na po yung Senate President doon na hindi nakikipagtalo sa kung sino man, kung anong ibig sabihin ng fourth week. Kahit ano pang sabihin ng sabihin pa ng Supreme Court na nasa discretion ng Senate President kung anong ibig sabihin yung fourth week. Diba? So yun po. So yun na nga, sinasabi ko sa inyo, sa ginagawa po ng mga abogado ni Mans Carpio ay lumalabas po na gusto po niya i-disengage sa kanyang asawa, the very public figure, ang kanyang private self. Gusto niyang ihiwalay ang kanyang sarili sa mismong asawa niya. Kasi nga, siya po ay private individual at ayaw niya na masali sa problema ng kanyang very public figure na asawa. Yun ang impresyon na iisipin talaga ng mga tao. So, yun. Na-cover ko na ba lahat? Ay, Chris, yung kay paki-up kay Jerbil. Ito, last. Sabi po ni shout out po kay Representative Jerbil Roistro ng 2nd District ng Batangas. Napakagaling po niya na abogada at napakagaling po niya. Mahusay po siya na chairman ng House Committee on Justice. Kanina po. Sabi niya, kanina po tong umaga, sa opening po niya kanina, meron na pala tayong hawak na ebidensya mula mismo kay Vice President Sara Duterte. Hindi na natin kailangan tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Ang tagal na palang nandito ang kaniyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma, siya ang nanumpa, at siya ang nagsumite. At malinaw na nakasaad doon, walang cash o cash deposit. Sa mga nakaka-remember, meron po may mga taon po si Sara Duterte sa kanyang salin ay wala pong nilagay na cash on hand, tsaka cash deposit sa mga bangko. Pero tumataas po yung kanyang deposito sa bangko na walang nakita na pumapasok na pera. At pinaliwanag po ito ng kanyang abogado na si Michael Powa. At sabi ni Michael Powa, yung mga pera daw na yon, yung mga cash, ay nakalagay daw po sa others. Nilagay nila yung cash na dapat dinideclare doon sa mga field na cash on hand at saka cash deposits, doon nila nilagay yung cash sa others. Kaya natatapunan po nga ng laptop. Kaya yung mga ganyan na mga paliwanag natatapunan ng laptop kasi instead na makatulong makatulong sa naratibo, yung pagsasabi na yung others na yung cash ay nandun sa others ay nakakaano po ng laptop. Natatapunan po ng laptop. Nahagisan ng laptop.
itabi natin ang SALN na iyon sa lahat ng ebidensya ang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Bakit ini-emphasize po ni Representative Luistro ang SALN? Ulitin ko, sa history po ng impeachment, sa history po ng mga impeachable officers na dumaan sa impeachment, ang nakakadali po sa kanila ay ang SALN. Doon sa nakaka-remember kaya Chief Justice Renato Corona noong 2012, SALN din po. SALN yun, isa sa mga mabigat na naging mitsa ng kanyang pagka Chief Justice ng Supreme Court. Si Lourdes Sereno natanggal po ab initio sa pagiging Chief Justice dahil din po sa SALN. Hindi siya nag-file ng SALN nung siya po ay nandun pa nagti-teach or naging staff yata sa UP. Hindi lang siya nagsumite ng tamang SALN. SALN din. Yung naging init siya ng pagiging Chief Justice ni pangalan na yun, Milu Sereno. SALN din. So yung pong SALN, makamandag po yan pag sa impeachment na po ang inuusapan. Pwede po yan, kahit yan lang, kahit SALN lang po, ang busisiin nila at makitaan na may anomalya sa SALN ng isang impeachable officer, pwede na po yan magtanggal ng pwesto nung opisyal na yun. Pwede na po siya tanggalin, kahit yan lang. Ang problema po ni Sara Duterte, sa totoo lang, hindi lang yan eh. Hindi lang SALN niya yung may problema, si Sara Duterte. Meron po siyang grave threats. May grave threats po. Kung yung SALN, yung sinasabi po ni Jerbil Luistro na yung ebidensya sa SALN ay pinirmahan niya, siya kasi nagsumite. Isa na yan na mabigat na ebidensya laban sa kanya kay Duterte, Sara Duterte. Yun din po, sa kaso naman po ng grave threat niya sa 3 tao, isa doon ng presidente ng Pilipinas, ay siya rin po, si Sara Duterte rin po yung ebidensya. Siya rin po yung nagbigay ng ebidensya laban sa kanyang sarili doon patungkol sa grave threat. Si Sara Duterte rin. Doon po patungkol sa bribery. Doon sa Department of Education officials, madami po silang ipapatawag. The moment na mag-impeachment trial, isa na doon si Mercado. Yung mga binigyan ng envelope. Ang AFP malamang ipatawag din po. Yung regarding yun sa leadership program na ginamit ng OVP yung AFP na receive. Nawala naman na yung AFP. Pero sa SALN, ulitin ko, kahit lang po sa SALN, may precedent na po sa SALN na natatanggal po ang mga impeachable officers dahil lang sa SALN. Si Sara Duterte, ayan yung SALN. Maanomalya ang SALN ni Sara Duterte. At pwede yan maging mitsa ng kanyang pagkatanggal sa pagka-vice-presidente ng Pilipinas. Pero hindi lang yan. Doon din sa grave threat kung saan siya po mismo ang ebidensya dumabas sa kanyang bibig. Siya po ay nag-conspire sa isang individual na patayin ng presidente ng Pilipinas. Conspiracy to murder na po yun. At yun ay krimen po sa ating batas. Ulitin ko, krimen na po yun yung nagpaplano ka na patayin
ang isang tao, krimen po yun. No joke, no joke. Kakulango.